Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ako, ito ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito. Ayan, patungkol po dyan. Sa litrato na yan. At ang paghahamon nitong dating Pangulong Digong nyo. Digong nyo lang yan, hindi namin yan. Digong nyo lang yan na ano daw po, magpa-hair follicle test o drug test etong si PBBM. Hinamon ng drug test si PBBM. Samantalang yung video ay hindi nga nila mapatunayan kung totoo o hindi. Hindi nga nila mabigyan ng kahit anuman lang patunay na totoo yun. Sabi pa ni Maharluka, yun daw video na yun ay gamit daw po ay yung mga lumang cellphone. Mario Joseph. Yan ba, tingin nyo ba, tatayo ba yan sa korte? Bakit ba sa Amerika nyo pinalabas? Kasi hindi nyo kayang dalhin yan sa isang impeachment trial. Yan lang ang katotohanan yan. So ngayon po, heto po yung hamon ng digong nyo. Sabi dito, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. Ayun po ang hamon ni Digong. Teka. Digong, ba't ka naghahamon ng hair follicle drug test? Akala ko ba, sabi ni Maharluka, napakatagal na daw ng video na yan. At ang gamit daw po diyang pang video, yun daw po mga cellphone na hindi pa Android. Alam nyo ba yung hinahamon nyo? Kaya ang alam ko, ang hair follicle drug test po, 90 days lang ang kaya nun. 90 days lang ang kaya nun, yung kumbaga yung pinaka-maximum na na kaya niyang hanapin, na kaya niyang tignan o pag-aralan. Kung gaano po, kumbaga yung how far back does a hair follicle test detect drugs. Yun po ang sabi sa mga mga pag-aaral, 90 days lang. Paano yan? Sabi ninyo yung video na yan, napakatagal na. Wala pang Android phone. Sus Mario Joseph. Ibig sabihin yan, hindi na rin madedetect kung totoo man yun, di ba? Para saan pa yung hair follicle drug test ni PBBM? Isa pa. Isa pang dahilan, kaya etong si PBBM po ay hindi po talaga magagawa yung sinasabi po na yan na magdodroga o gagawa po ng pagpapakasakit sa kanyang katawan. Kasi alam natin, di ba, kapag gumagamit ka, talagang ikaw ay masisira unang-una ang iyong kalusugan. Katulad niya, no? Nung 1983 pala, etong si PBBM, ay nag-donate po ng kanyang kidney sa kanyang ama, sa kanyang tatay, 1983, August. Nangailangan po ng kidney transplant daw noon ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At si PBBM ang naging perfect match ng isang kidney. So, wala nang isang kidney si PBBM. Kung ganon, isa na lang ang kanyang kidney. Tapos, magpupulburon pa. Ilang taon na si PBBM? Nasa 60 plus na yan. Tapos, magpupulburon pa. Yung ang ganyang edad, dapat, di ba, medyo medyo mapili ka na sa mga pagkain mo. Kasi kapag ikaw ay naging hindi maayos ang mga kinakain mo, sumobra ka sa alat, sumobra ka sa tamis, sumobra ka sa mga likido na mayroong matatamis na content, delikado na ang iyong katawan. What more pa kaya kung ikaw ay magpopulburon,
mag-iinom ng alak at ikaw ay gagamit ng Mary Jane. Yan po ay isang malaking katarantaduhan. Kaya po yung sinasabi ni Digong na drug test para sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na po kailangan dahil nakita naman natin kung gaano kasipag ang ating Pangulo. Nakita naman natin kung gaano kagaling ang kanyang ginagawang pamumuno nitong nakaraang mga bagyuhan. Talagang umaksyon po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad nung kanyang vice-presidente na naglamyerda po at manonood daw ng concert ni Alanis Morissette doon po sa Germany. Inuna pa concert kaysa sa mga kababayan niya nga binibira ng bagyong Karina. Ay nako, bumalik pa tayo dito sa sinasabi ni Digong na paghahamon niya kay PBBM. Alam niyo po ba, sinagot na yan ni Harry Roque. Ang pinagtataka ko nga dito, parang nagiging makakalimutin itong si Harry Roque patungkol sa mga issue na kinakaharap ngayon ni PBBM. Ito din yung issue na kinakaharap noon ni Digong, na kung saan ay hinamon ni Trillanes etong si Digong na magpa-drug test. Nagpa-drug test ba noon si Digong? Hindi po. Never pong nagpa-drug test. Alam po ni Harry Roque yan. Hindi makakalimutan ni Harry Roque yan. Natarantaduhan na lang kapag nakalimutan ni Harry Roque yung patungkol dyan sa drug test issue na yan. Alam niyo po kung bakit? Bibigyan ko kayo ng ebidensya. Panoorin po ninyo ito. Panoorin ninyo. Ayan. Ay, wala. Teka. Bakit ganun? Walang audio. Lagyan natin ng audio. Ayun. Ito. Na-off ko pala yung audio. Lagyan natin ng audio. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Iyon. Diba? Alam naman pala ni Harry Roque sagot diyan eh. Ulitin natin. Ulitin po natin. Teka, lakasan natin ng konti. Baka hindi po maliwanag dyan sa inyo eh. Lakasan natin. Para mapanood din ng mga dagang palengke supporter ni Digong. Panoorin natin. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayan na. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Diba? Hinalal siya ng mga kababayan natin. Binoto siya ng taong bayan. 31 million ang bumoto sa kanya. Pero hindi siya pwedeng utusan. Kaya kayo, Jason, sa Eric Celis, hindi nyo pwedeng utusan ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang obligasyon sa inyo kung ayaw nyong maniwala na hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na pulburon.
hindi siya hindi siya para sumunod sa mga kapritsyo ninyo. Hindi siya para sundin ang mga kalokohan ninyo. Hindi siya para bigyan ng kumbaga katotohanan yung mga inyong binibintang sa kanya. Kayo ang magpatotoo. Kayo magpatotoo ng bintang ninyo. Kay PBBM. Kayo magpatotoo ng mga sinasabi ninyo. Diba, hindi obligasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Dahil nakikita naman talaga, common sense lang gamitin mo. Si PBBM ba? Kayang gampanan ng kanyang pagiging Pangulo ng Pilipinas kung gumagamit to ng droga? Kaya ba niyang gawin yung mga trabaho na nakaatang sa kanyang balikat? Ako nga minsan pagising ko, check ako ng cellphone ko, makita ko, nasa isang lugar siya. PTV4, RTBM, ayan, nag-live. Namigay ng tulong, kunwari, nagpuntang Batangas, tapos sunod naman, meron na naman pinunta na ibang lugar, Visayas na region. Anak ng teteng. Hindi po kayang gawin ng isang nagdodroga yan. Bakit hindi nyo sa tanungin kay Robin Padilla kung ano ba ang tama? Kung ano ba ginagawa ng isang nagdodroga? Diba, alam na alam niya ni Robin Padilla dahil pinagdaanan niya yan. Tingin ba niya magagampanan ni PBBM ang pagiging Pangulo kung gumagamit to ng droga? Tanungin nyo kay Robin Padilla. Ang alam ko kapag ikaw nagpupulburon, ayaw mong makisalamuha sa napakaraming tao. Ayaw mo ng napakaraming tao ang nakatingin sa'yo. Ayaw mo na maya't maya nakikipag-usap ka, nakikipagkamay ka, nakikihalubilo ka. Ang gusto mo, nasa madilim ka lang na sulok ng iyong kwarto. Kaya po hindi na po kailangan yan. Alam naman namin na hindi po yan gagawin ng aming Pangulong Bongbong Marcos dahil pinagkakatiwalaan po siya ng 31 million na Pilipino. Panoorin nga ulit natin yung video. Ayan na. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayan. Sinagot na ni Harry Roque. Diba? Sinagot na ni Harry Roque ang patungkol diyan sa drug test o hair follicle drug test ni PBBM. Alam na natin ang sagot. Hindi po obligado ang ating Pangulo. Kaya doon sa mga nang-oobliga, nek-nek ninyo. Sipag-sipag ni PBBM pagbibintangan yung nagpupulburon. Sasabihin ninyo si PBBM yung nasa video. Yung nandito sa gitna na to, yan nandiyan sa gitna na yan na video. O litrato na yan, sinasabi nyo si PBBM yan. Kita nyo nga, walang patilya. Kailan nagpagupit si PBBM ng ganyan? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Sana po ma-subscribe nyo itong aking YouTube channel at sana po ma-like nyo itong ating video. Sana rin po ma-share din po ninyo. Nasa 392,000 subscriber na po tayo at going to 400,000. Sana po ay marating natin ang 500,000 subscriber ngayong taon. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Thank you po sa inyong pagsuporta sa aking channel. At meron po tayong kanta para sa mga dagang palengkeng supporter ni Digong.
song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga. Huwag kang tanga. Wag kang tanga-tanga, tangang-tanga. Malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya. Pag ika'y Tanga. wag kang Tatanga-tanga. Huwag kang tanga. kahit saan ka pupunta, ay wag kang Tatanga-tanga. Huwag kang tatanga-tanga. Pagkat walang gamutan sa taong tanga. Pag nakasakay sa Huwag bus, kang ay wag tatanga-tanga. sa'yo Dagang palengke ka. alam, lampas ka na.